Ang mayamang lalaki na iniwan ng kanyang pamilya habang may sakit ay iniligtas ng kasambahay na lagi niyang hinahamak. Armando ay laging naniwala na kayang ayusin ng pera ang anumang problema. Mula pagkabata, natutunan niyang ipakita ang awtoridad sa tono ng boses at sa matalim na tingin. Sa mansyon na kanyang tinitirhan, bawat sulok ay refleksyon ng kanyang kontrol. Lahat ay nasa ayos, lahat ay nangyayari ayon sa gusto niya. Walang desisyong ginagawa nang wala ang kanyang pahintulot. Ganito siya sa kanyang ina, sa anak na babae at maging sa kasambahay. Ako ang nagtatakda ng mga patakaran sa bahay na ito, madalas niyang sabihin kapag siya'y kinokontra. Si Leticia, ang kanyang ina, ay bihira ng sumagot. Matagal na niyang tinigilan ang pakikipagtalo. Ginugugol niya ang mga araw sa katahimikan, nakakulong sa sariling kwarto, iniiwasan ang mga sigalot na madalas simulan ng anak sa kahit maliit na dahilan. Si Mariel, ang kanyang anak, ay nagmana ng matatag na ugali ng ama. Ngunit taliwas dito, hindi niya matanggap ang kawalang katarungan. Dahil dito, bihira na silang mag-usap. At si Celia, ang kasambahay, ang siyang nagpanatiling maayos ang bahay, kahit ituring siyang parang wala. Ang mga umaga ay palaging pareho. Si Armando ay nagkakape mag-isa, nagrereklamo tungkol sa temperatura ng kape, sa lutong ng tinapay o sa ayos ng mesa. Walang maayos na nagagawa rito, aniya habang binabalingan ng tingin ng lahat. Si Celia, sanay na, ay tahimik na kinokolekta ang mga tasa. Si Leticia naman, mula sa malayo, ay tahimik na nagmamasid, iniisip kung paano nagbago ang anak na dating matalino at determinado. Ngunit ngayoy bihag ng sariling kayabangan. Si Mariel, sa halip na sumagot, ay tumatalikod na lamang. Mas pinipili ang katahimikan kaysa sa isa na namang sigawang pagtatalo. Nang umagang iyon, mahinang pumasok ang sinag ng araw sa bintana habang umaakyat si Celia upang ayusin ang kwarto ng amo. Umalis ito para sa isang pulong, kaya sinamantala niyang palitan ang sapin ng kama. Habang inaayos ang mga unan, may napansin siyang kakaiba. Isang nakatiklop na sobre ang bahagyang nakatago sa ilalim ng unan. Nag-atubili siyang hawakan ito, ngunit bahagyang nakabukas ang papel. Nang makita niyang mga medikal na resulta iyon, nagdalawang isip siya. Binasa niya ang ilang linya at biglang bumilis ang tibok ng puso. Masama ang mga numero at may mga salitang medikal na nagmumungkahing seryoso ang kalagayan. Bago pa man niya maibalik ang sobre, narinig niya ang mabibigat na yabag sa likuran. "Anong ginagawa mo sa mga gamit ko?" Malamig na tanong ni Armando, puno ng galit ang tinig. Sinubukan ni Celia na magpaliwanag, ngunit bigla niyang hinablot ang sobre mula sa kamay nito. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang makialam?" sigaw niya. Nauutal si Celia, sinasabing nililinis lang niya, ngunit pinutol niya ito agad. "Binabayaran kita para maglinis, hindi para manghimasok sa buhay ko." Tumindi ang sigaw niya hanggang sa umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Lumabas si Leticia sa kwarto, nag-aalala. "Ano na naman ang nangyayari, Armando?" Tanong niyang pagod. Sumunod si Mariel, may halatang pagkadismaya sa mukha. "Tigilan mo na ang panghihiya sa lahat ng tao sa bahay," mariin niyang sabi. Agad sumagot si Armando, "Wala kang alam sa bigat ng responsibilidad na pasan ko. May karapatan akong humingi ng respeto." Ngunit mabilis na bumalikwas si Mariel. Hindi hinihingi ang respeto sa pamamagitan ng sigaw. Ganyan mo lang pinapalayo ang mga tao sa paligid mo. Huminga ng malalim si Leticia at tinitigan ang anak ng may lungkot. Darating ang araw na maiintindihan mong walang perang makakabili ng tunay na kasama. Tumalikod siya at bumalik sa silid. Ang naiwan ay nakakabinging katahimikan. Tiningnan ni Armando si Celia at mariing inutusan, "Lumabas ka." Yumuko ito at agad sumunod. Mabagal ang paglipas ng hapon. Halos hindi lumabas si Leticia sa kwarto habang si Mariel ay abala sa pag-aayos ng mga damit sa maleta. Si Celia, bagaman nagkukunwaring abala, ay ramdam ang bigat ng pamamaalam. Nang nagsimulang lumubog ang araw, tinawag siya ni Leticia sa sala. "Celia, sabihin mo sa driver na ihanda ang sasakyan. Lilipat kami sa bahay ni Mariel." Nag-alinlangan si Celia. "Ma'am, baka pwedeng hintayin muna natin. Mukhang pagod siya." Pero pinutol ni Leticia ang salita niya. Kailangan niyang matutunang mamuhay
nang hindi tinatrato ang tao bilang ari-arian. Marahil doon niya lang mararamdaman ang tunay na pag-iisa. Ilang sandali pa, lumabas ang kotse sa gate. Nakatayo si Celia sa bintana, pinagmamasdan itong unti-unting naglalaho. May kirot siyang naramdaman sa dibdib. Sa itaas si Armando ay tahimik na nakikinig sa tunog ng papalayong makina, nagkukunwaring walang pakialam. Bahala sila sa gusto nila, mahinang sambit niya, ngunit halos hindi lumabas ang boses. Kinagabihan, tila mas lumaki ang mansyon. Ang tanging tunog ay ang mahinang tiktak ng orasan. Nagkulong si Armando sa kwarto at binuksan ang gusot na sobre. Binasa niya muli ang mga salitang alam na niya, at kahit hindi lubusang nauunawaan, dama niya ang bigat ng kahulugan. Pinunit niya ang papel at itinapon sa sahig. Umubo siya, humihingal, pilit na kumukuha ng hininga. Nang tumingin sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Ang lalaking dating matatag ay ngayoy nanginginig. Sa ibaba, narinig ni Celia ang lumalakas na ubo. Tumungo siya sa kusina, nagpakulo ng tsaa, at marahang umakyat. Inilapag niya ang tasa sa harap ng pinto at nanatiling nakatayo, walang lakas ng loob na kumatok. Hindi pa rin humihinto ang pag-ubo. Sa huli umupo siya sa sahig ng pasilyo, nakasandal sa dingding at naghintay. Sandaling naisip niyang umalis. Wala naman nang pumipigil sa kanya. Silang dalawa na lang sa bahay. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya na iwan ito. Mabagal ang pagtakbo ng madaling araw. Gising pa rin si Armando, pawisan at tuliro. Nang maya-maya'y binuksan niya ang pinto at nakita ang tasa ng tsaa sa sahig. Dinampot niya ito, inamoy at natigilan. Gusto niyang tawagin si Celia pero wala siyang lakas ng loob. Bumalik siya sa loob ng silid at unti-unting uminom. Sa labas ng pinto pumikit si Celia, bahagyang napangiti, nakahinga ng maluwag sa tunog ng tasang muling inangat. Alam niyang mahirap manatili roon. Alam niyang hindi magbabago ang amo agad. Ngunit alam din niyang may sakit ito at nag-iisa. Kahit hindi man ito kailanman umamin, may kailangang mag-alaga. Nanatili siyang nakaupo hanggang sa tuluyang lumubog sa katahimikan ang ubo. Noon lamang siya bumaba at pinatay ang mga ilaw. Si Armando ay nakatulog na may kakaibang pakiramdam na parang inaalagaan siya. Marahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nanatili sa tabi niya hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa sariling kagustuhan. Sa ibaba, tumingin si Celia sa orasan at nag-isip kung ano ang susunod. Wala siyang ideya kung paano haharapin ang lalaking iyon, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi niya ito pababayaan. Dalawang tao ang gising sa parehong gabi. Pinaghiwalay ng isang pinto, ngunit pinagbubuklod ng kung anong hindi kayang aminin ni Armando, ang kanyang pangangailangan at ng tahimik na kabutihan ni Celia. Hindi nila alam, ngunit ang gabing iyon ang magiging simula ng pagbabagong hindi nila inaasahan. Bago tayo magpatuloy, may munting pakiusap kami. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at upang magpatuloy, inaanyayahan ka naming mag-iwan ng like at mag-subscribe. Ay komento rin kung saang lungsod mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Kinabukasan katahimikan ang bumalot sa mansyon. Pumasok na ang araw sa mga bintana nang mapansin ni Celia na hindi pa bumababa si Armando para mag-agahan. Isang bagay na hindi pangkaraniwan kahit para sa isang taong kasing predictable niya. Dahan-dahan siyang umakyat, bit-bit ang bandeha ng kape at mga gamot na kadalasang tinatanggihan ng lalaki. At kumatok, walang tugon. Maingat niyang binuksan ang pinto at nakita si Armando na nakahiga, maputla at pawis na pawis. Dumilat ito at pilit nang ngumiti, sinasabing maayos lang siya pero malinaw sa mukha ang lagnat. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, napagod lang ako kahapon, lilipas din," sabi niyang paos habang sinusubukang bumangon, ngunit bumigay ang katawan at kinailangang sumandal sa ulunan. Hindi sumagot si Celia. Kinuha niya ang basang pamunas, pinunasan ang noo nito at pinalitan ang mga kumot. "Sinabi ko na hindi ko kailangan ng tulong. Bumalik ka sa mga gawain mo," bulong ni Armando na may inis, ngunit nagpatuloy si Celia na parang walang naririnig. Pagkatapos linisin ang silid, lumabas siya at tumawag. Una kay Leticia, pagkatapos kay Mariel, parehong walang sagot. Tinangka niyang muli ngunit wala pa rin. "Ayaw na nilang malaman," mahinang sabi niya.
Ilang segundo siyang nanatiling nakatitig sa telepono, parang umaasang biglang tutugon. Alam niyang tuluyan nang lumayo ang dalawa, at si Armando kahit ayaw aminin ay tuluyang nag-iisa. Bumalik siya sa silid at nakita itong mahimbing na natutulog. Mabigat ang paghinga, nagkalat ang mga papel sa sahig at nakasindi pa ang ilaw. Tahimik niyang inayos ang lahat at isinara ang kurtina, may tinging puno ng awa na walang makakakita. Makalipas ang ilang oras, narinig ni Celia ang boses na tumatawag sa kanya mula sa labas. Si Nelia iyon, matagal na niyang kaibigan na paminsan-minsang bumibisita. May dala itong ngiting pagod at isang supot ng mga prutas. "Nandito ka pa rin?" agad nitong tanong. Nagulat na makitang suot pa rin ni Celia ang parehong apron. Nagpunta silang dalawa sa likod, naglaba at nagsimulang magkwentuhan. Pinagmasdan ni Nelia ang mansyon at napailing. "Hindi ko alam kung paano mo tinitiis. Ang tagal ka na niyang masamang tinatrato. Bakit ka pa nananatili?" Nagpatuloy si Celia sa pagsasampay ng tuwalya at sinagot ito ng walang pag-aalinlangan. Dahil may kailangang manatili, may sakit siya pero ayaw niyang tanggapin. "Kagabi, nang linisin ko ang silid niya, mataas ang lagnat. Kung aalis ako, tuluyan na siyang mag-iisa." Napabuntong hininga si Nelia, halatang hindi sang-ayon. "Pero hindi siya magbabago, Celia. Hindi mo siya kailangang alagaan." Sandaling natahimik si Celia, tumingin sa lupa at mahinang nagsabi, "Hindi ito para sa kanya, para ito sa akin. Noong nagkasakit ang tatay ko sa ibang bansa, hindi ko siya napuntahan. Nangako akong hindi ko nahahayaang may mamatay na mag-isa." Nanahimik si Nelia, sinusubukang intindihin ang desisyong iyon. "Pero isusuko mo ang sarili mo para sa lalaking ni hindi marunong magpasalamat?" Tanong nito. "Hindi ito sakripisyo. Ito ang alam kong tama. Kung aalis ako, magiging ganap siya sa kinatatakutan niya, isang lalaking may lahat pero walang kasama." Ilang sandali silang natahimik, tanging hangin lang ang maririnig na humahampas sa mga bintana ng mansyon. Nagpaalam si Nelia, sinabing babalik siya makalipas ng ilang araw. Pinanood ni Celia ang pagsara ng gate at paglingon niya, nakita si Armando sa bintana. Pinagmamasdan sila ng may pagod na ekspresyon. Pagsapit ng hapon, sinubukan ni Armando na muling kontrolin ang sarili niyang buhay. Nahihirapan siyang magbihis, ngunit pinilit. Pumunta siya sa opisina, determinado na ipakitang kaya pa niyang magtrabaho. Binuksan ang computer, tumawag, ngunit paulit-ulit siyang natitigilan. Bawat pangungusap ay nauuwi sa paghina ng boses. Tumayo siya at biglang umikot ang paligid. Nanghina ang mga binti niya at bumagsak siya. Umalingaw-ngaw ang tunog sa pasilyo. Mula sa kusina, dali-daling tumakbo si Celia at nadatnan siyang nakahandusay, may hiwa sa kamay. "Huwag mo akong hawakan," mariin nitong sabi. Itinulak siya. "Hindi ako inutil." Hindi siya pinansin ni Celia. Itinayo niya ito ng marahan. "Tumahimik ka na lang," sagot niyang malamig. Linisin ang sugat, nilagyan ng pumento at inalalayan papunta sa sofa. Pilit pa ring pinanatili ni Armando ang tikas, ngunit malinaw na tinalo na siya ng katawan. Tahimik silang dalawa sa loob ng ilang minuto. Tanging hangin at ang mabigat na paghinga niya ang maririnig. Sa huli, halos paos na sinabi ni Armando, "Huwag mong ipagsabi sa kanila. Ayokong malaman nilang ganito ako." Mahinahon siyang sinagot ni Celia. "Tinawagan ko sila. Hindi sila sumagot. Mukhang ayaw na nilang malaman." Pumikit siya at huminga ng malalim, tila doon lamang niya lubos na naunawaan kung gaano siya kaiba na ngayon. Isang lalaking hindi na marinig ni Numan. Pagsapit ng gabi, bumalik si Celia sa kwarto upang tingnan kung natutulog siya. Mainit pa rin ang katawan, ngunit mas maayos na ang itsura. Inilapag niya ang gamot sa tabi ng kama at mahina niyang sinabi, "Inumin mo ito, makakatulong." Dumilat si Armando, sandaling nag-atubili at saka sumunod. Tahimik siyang uminom ng tubig at muling nahiga. Umupo si Celia sa tabi ng kama at tumitig. Tahimik ang buong silid, tanging tiktak ng orasan ang maririnig. Pinagmasdan niya ang paligid, ang malamig na pader, ang malawak na kwarto, ang ilaw na nakasindi, lahat maayos ngunit walang buhay. Maya-maya, bumaba siya at sinimulang ayusin ang bahay. Naghugas siya ng mga pinggan, nagtipon ng mga damit, pinatay ang mga ilaw at sa bawat galaw ay dama niya ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa lugar na iyon. Si Armando,
na dating ipinagmamalaki ang pagiging independent ay ngayoy umaasa sa isang babae na halos hindi niya itinuring na tao. Nang matapos siya, bumalik siya sa silid at nakita itong natutulog. Mas banayad na ang paghinga nito at hindi na ganoon kaseryoso ang mukha. Sumandal si Celia sa dingding at nanatili roon ng ilang minuto. Pinagmamasdan ng lalaking noon ay naniwalang hindi niya kailangang umasa kaninuman. Naisip niya kung paanong minsan pinagdidikit ng kapalaran ang dalawang taong magkaibang magkaiba sa mga paraang tanging panahon lang ang makapagpapaliwanag. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya ito iiwan. Kahit sumigaw pa ito, kahit ituring siyang walang halaga, mananatili siya. Sapagkat sa sandaling iyon, higit pa sa tungkulin, iyon ay pagkalinga. Habang tumatakbo ang oras sa kalaliman ng gabi, gising pa rin si Celia. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay humahalo sa mahinahong paghinga ng lalaki. Sa bawat mas payapang hinga, lalo niyang nararamdaman na tama ang naging pasya niya. Sa malaking bahay na iyon, walang tao, ngunit puno ng alaala at pagsisisi. Isang simpleng katulong ang nagdesisyong manatili. At hindi niya namamalayan, simula gabing iyon, siya na ang nagsimulang bumuhat ng natitirang munting sangkap ng pagkatao ni Armando. Makaraan ng isang linggo, kapansin-pansin na ang pagbuti ni Armando. Mabagal pa rin siyang naglalakad at mahina pa ang katawan, ngunit kaya na niyang bumangon ng mag-isa at gawin ang ilang gawain ng walang tulong. Tahimik siyang binabantayan ni Celia sa bawat hakbang, laging naroon ngunit hindi nang hihimasok. Minsan ay pinagmamasdan lang niya itong nagkukunwaring kayang tumayo sa sarili, gaya ng kapag pinipilit nitong magtimpla ng sariling kape o buksan ang bintana. Mananahimik lang siya, nakamasid mula sa malayo sakaling mawalan ito ng balanse. Si Armando naman ay unti-unting napapansin ang pagkakaiba ng may taong naroon, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Dahan-dahang naglaho ang dating autoritaryong tono at ang mga usapang dati maikli at malamig ay naging mas magaan. "Sawang-sawa ka na sigurong alagaan ako," sabi niya isang umaga habang inaayos ni Celia ang mga gamot sa mesa. Sagot nito, walang pag-aalinlangan. "Hindi nakakapagod kapag alam mong tama ang ginagawa mo." Tumango lang siya at umiwas ng tingin. Nang araw ring iyon, habang lumulubog ang araw, naupo si Armando sa sala at pinagmasdan ang cellphone na nasa mesa. Pinaglaruan niya ito gamit ang mga daliri, tila nag-iipon ng lakas ng loob bago tinawag si Celia. "Gusto kong tawagan mo ang nanay ko at ang anak ko. Sabihin mong gusto kong makausap sila." Sinunod ito ni Celia, itinipa ang mga numero at naghintay. Mahahabang minuto ang lumipas ngunit walang sumagot. Sinubukan niyang muli, ngunit ganoon pa rin. "Mag-iwan ka na lang ng mensahe, baka makita nila mamaya," sabi ni Armando. Iniwan ni Celia ang maikling mensahe, nagmakaawa ng tugon at ibinalik ang telepono. Sumandal si Armando sa upuan, kunwaring walang pakialam. Kung ayaw nilang makipag-usap, problema nila iyon, aniya, ngunit bakas sa mga mata ang pagkadismaya. Ilang sandali pa tumayo siya at nagtungo sa opisina, sabay ikinandado ang pinto. Nagtagal bago siya pumasok. Nang tuluyang gawin ito, madilim na ang paligid at mabigat ang hangin. Tahimik siyang nagsimulang maglinis, pinulot ang mga papel at inayos ang mga gamit sa mesa. Sa pagbukas ng isa sa mga drawer, nakakita siya ng lumang kahong gawa sa kahoy na tatakpan ng alikabok. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito at nakita ang mga lumang larawan. Mas bata pa si Armando sa mga iyon, laging may ngiti sa mukha. Isang larawan ay siya habang buhat si Mariel na maliit pa. Isa pa ay si Leticia na tumatawa sa tabi niya sa tabing dagat, at isa pang larawan nilang tatlo, mukhang masayang pamilya. Tumigil si Celia ng ilang segundo, nakatitig sa mga larawan. Hindi sigurado kung dapat ba o hindi nilinis niya ang kahon gamit ang basahan at inilapag ito sa ibabaw ng mesa sa lugar na siguradong mapapansin niya pagbalik. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Armando sa pintuan. Nanatiling tahimik si Celia, naghihintay ng reaksyon. Nang makita nito ang kahon, wala itong sinabi. Lumapit lang siya, binuksan iyon at tiningnan ang mga larawan isa-isa. Mahabang katahimikan bago siya muling nagsalita, mahina ang tinig. "Matagal ko nang hindi nakikita ang mga larawang ito.
Dumampi ang kanyang daliri sa larawan ni Mariel noong bata pa. Palagi ko siyang pinupuna. Akala ko tinuturuan ko siyang maging matatag, pero sa totoo lang, inuulit ko lang ang ginawa sa akin. Tahimik lang si Celia nakikinig. Hindi ko kailanman natutunang patawarin ang nakaraan ko. Ako na rin ang naging lalaking lagi kong sinasabing kinamumuhian ko. Buong buhay, humingi ako sa iba ng mga bagay na hindi ko man lang kayang gawin. Malalim ang kanyang paghinga bago pumikit. Nawala silang lahat, Celia, at hindi iyon aksidente. Pinili ko iyon. Lumapit si Celia ng kaunti at mahinahong nagsabi, "Pwede pa itong maitama." Umiling siya. "May mga bagay na hindi na naitatawid. Matututo ka na lang mabuhay kasama nila." Sa mga sumunod na araw, nagbago ang hangin sa bahay. Ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan ng isang mas banayad, halos kaaya-aya. Hindi na sumisigaw si Armando, hindi na rin nagrereklamo, nakikinig na lang. Napansin ni Celia na sa tuwing dumadaan siya sa sala, sinusundan siya nito ng tingin, para bang sinisigurong nandoon pa rin siya. Minsan nag-uumpisa ito ng maiikling usapan tungkol sa mga gawain sa bahay. Minsan simpleng tango lang bilang pasasalamat. Ang lalaking dati tila imposibleng lapitan ay nagsisimulang magpakita ng mga bakas ng pagbabago sa loob. Isang araw, bumalik si Nelia upang dalawin ang kaibigan. Naabutan niyang nag-aayos si Celia ng mga damit sa sampayan sa likod bahay. "Mukha kang pagod," agad niyang sabi pagdating. Ngumiti si Celia ng mahina at sumagot, "Mas magaling na siya ngayon at sapat na yon para mapawi ang pagod." Nagtiklop ng mga braso si Nelia at nagsalita sa tinig na may babala, "Huwag kang masyadong madadala, Celia. Nilapastangan ka ng lalaking yan sa loob ng maraming taon. Huwag mong ipagkamali ang awa sa pagmamahal." Napabuntong hininga si Celia, tumingin sa lupa at mariing sumagot, "Hindi ko na siya tinitingnan bilang amo. Nakikita ko ang isang taong sinusubukang buuin muli ang sarili. At kung totoo siyang gustong magbago, hindi ko siya iiwan mag-isa." Umiling si Nelia, hindi makapaniwala. "Napakalaki talaga ng puso mo." Tumugon si Celia, "Baka katigasan lang ng ulo, pero sa totoo lang, yan ang dahilan kung bakit nakakatulog pa rin ako ng payapa." Pag-alis ni Nelia, matagal na nag-isip si Celia sa mga salitang narinig. Alam niyang delikado ang emosyonal na pagkalapit, ngunit alam din niyang hindi lang iyon habag. Tungkol iyon sa dangal, ang hindi pagtalikod sa isang taong nagsisimula palang itama ang mga pagkakamali. Kinagabihan, ipinatawag siya ni Armando sa hapagkainan. Nakatakda na ang mesa, may 2 pinggan. Nagulat si Celia. "Umupo ka," sabi niya sa mahinahong kumpas ng kamay. "Akala ko po'y gusto ninyong maghapunan mag-isa," sabi niya. Ngumiti ito ng bahagya. "Hindi ngayon." Umupo si Celia. Hindi tiyak kung paano kikilos. Tahimik silang kumain sa loob ng ilang minuto bago siya muling nagsalita. "Buong buhay ko, naniwala akong kapangyarihan ang hindi kailangang umasa sa kahit sino. Pero ngayon, nakikita kong ako pala ang pinakamarupok sa lahat." Tahimik lang si Celia, nakikinig. Nagpatuloy si Armando. "Pinagsisihan ko ang napakaraming bagay. Nasigawan ko ang mga taong gusto lang tumulong. Itinaboy ko ang mga nagmamahal at ginawang lugar ng lamig ang bahay na ito." Itinaas ni Celia ang tingin. "May pagkakataon pa kayong baguhin yan," sabi niya. Tumango siya ng dahan-dahan. "Gusto kong subukan pero hindi ko alam kung saan magsisimula." Magsimula kayo sa paghingi ng tawad, pero hindi sa salita. Naniniwala ang mga tao sa nakikita, hindi sa naririnig. Nanahimik siya, iniisip ang sinabi. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Armando at nagsabing, "Salamat sa lahat. Sa hindi mo pag-alis noong lahat ay tinalikuran ako." Sumagot si Celia. Madalas ang taong pinakamalakas humiling ng distansya ay siyang pinakanangangailangan ng kasama. Napangiti siya, marahang ngumiti at sabi, "Baka nga ganon. At marahil ngayon ko lang talaga nauunawaan. Iba ang gabing iyon. Walang sigawan, walang utos, tanging paggalang." Si Armando pa ang nagligpit ng mga plato at hinayaan lang siya ni Celia. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan sa sariling tahanan. Habang pinapatay niya ang mga ilaw sa sala, napagtanto niyang ang pagsisisi, kahit masakit, ay unang hakbang para talikuran ang dating pagkatao. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng kakaibang katahimikan sa bahay. Ang bigat na dati
nangingibabaw ay napalitan ng magaan na ritmo at maging ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Nakakalakad na si Armando nang walang tulong, nagbabasa ng mga lumang ulat at unti-unting bumabalik sa maliliit na gawain na matagal nang tinalikuran. Madalas siyang tumambay sa balkonahe, pinagmamasda ng hardin at paminsan-minsan ay tinatawag si Celia para mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang pagkain. Nakakapanibago makita ang lahat ng maayos matapos ang napakaraming kaguluhan, sabi niya isang umaga. Sumagot si Celia na kapag natutong alagaan ng isang bagay, pati ang paligid ay sumasabay magbago. Ngumiti siya, mahina, ngunit totoo. Isang hapon habang inaayos ni Celia ang opisina, iminungkahi niyang sulatan ni Armando si Mariel. Hindi ba mas mabuting subukan ninyong makipag-usap sa kanya ulit? Tanong nito, bahagyang nag-aatubili. Minsan, mas malakas ang mga salitang isinusulat kaysa binibigkas, tugon ni Celia. Napaisip si Armando. Saka marahang tumango. Kinagabihan, umupo siya sa harap ng mesa, matagal na nakatitig sa blangkong papel. Ilang oras siyang nagsulat at nagbura. Nagumpisa muli punit at tapon ng pahina, hanggang sa madaling araw, nang tuluyang maisulat ang matagal nang hindi nasasabi. Isinulat niya ang mga pagkakamali, ang pagsisisi, at kung gaano kasakit ang katahimikang ibinigay niya sa anak. Nang matapos, sumisikat na ang araw. Maingat niyang tiniklop ang papel at mahina ang boses na nagsabi, "Narito Celia, gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama." Tinanggap ni Celia ang sobre ng may pag-iingat, hindi binasa, at nangakong ihahatid. Kinaumagahan, hinanap niya ang lumang address na nakasulat sa isang dating liham at iniwan ang sulat sa guard ng gusali ni Mariel. Sa pag-uwi, iniisip niya kung gaano kalakas ang loob na kailangan upang alisin ang yabang. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Armando sa sofa, nagbabasa ng librong matagal nang nakatiwangwang. Tiningnan siya nito at tinanong kung maayos ang lahat. "Opo, ginang. Naipadala ko na ang liham," sagot niya ng may bahagyang ngiti. Tumango ito at sa unang pagkakataon, hindi na tila malamig ang bahay. Ilang oras ang lumipas bago tumunog ang telepono. Ang doktor ang nasa kabilang linya, sinasabing maganda ang resulta ng mga bagong pagsusuri. Lubos na paggaling. Tahimik si Armando nakayuko sa kamahina ang wikang, "Tapos na pala." Si Celia, na nasa tabi niya, ay nagtanong kung masaya siya. "Oo, pero kakaiba. Napakatagal kong lumaban sa lahat at ngayon na wala ng laban hindi ko alam kung ano ang gagawin." Ngumiti si Celia at sumagot, "Marahil oras na para mamuhay ng payapa." Tumingin siya rito at nagsabing, "Wala sanang mangyayaring ganito kung wala ka." Nanatili sa hangin ang mga salita, simple ngunit puno ng bigat. Tumingin lamang si Celia bilang pasasalamat at ipinagpatuloy ang ginagawa. Alam niyang hindi lang ito pasasalamat sa pag-aalaga, kundi sa pasensyang itinuro niya upang bumangon muli. Sa mga sumunod na araw, tila ibang tao na si Armando. Mas mahinahon siyang bumabasa, nagsasalita ng walang galit, at maging ang kanyang paglakad ay puno ng gaan. Ilang araw ang lumipas nang marinig ni Celia ang telepono habang siya'y nasa kusina. Isang mensahe mula kay Mariel. "Sabihin mo sa tatay ko na kailangan ko ng oras." Iyon lang ang nakasulat. Walang pagbati, walang pamamaalam. Tahimik niyang binasa. Nag-alinlangan sandali saka umakyat patungo sa opisina. Sumagot siya, sabi niyang mahinahon habang iniaabot ang cellphone. Binasa ni Armando ang mensahe at kahit isang linya lamang iyon, napuno ng luha ang kanyang mga mata. At least sumagot siya. Higit pa ito kaysa sa karapat-dapat kong matanggap, bulong niya, pilit pinipigil ang damdamin. Kinagabihan, habang inaayos ni Celia ang mga gamot, tumunog muli ang telepono. Isang tawag hindi inaasahan mula kay Leticia. Ang tinig ng ina ni Armando ay ibang-iba, mas banayad, mas tahimik. Tinanong nito kung kamusta na ang anak at isinalaysay ni Celia ang pagbuti ng kalagayan nito, ang liham na ipinadala at ang tugon ni Mariel. "Nagbago siya, ginang Leticia. Nakita ko ang pagbabagong iyon araw-araw." Matagal ang katahimikan bago sumagot si Leticia. "Masakit pa rin sa akin, Celia. Maraming taon kaming nagkahiwalay, pero mabuting marinig na sinusubukan niyang magbago. Siguro, kailangan ko rin ng oras." Nagpaalam silang magalang.
At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Celia na may sinag na ng pag-asa. Pagkababa ng telepono, nagtungo siya sa sala at nadatnan si Armando na nagbabasa. Ikinuwento niya ang tawag ng ina nito at sandaling natahimik si Armando bago sabihing, may karapatan pa rin siyang magalit. Nasaktan ko silang pareho, pero sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin. Kalma siyang sinagot ni Celia. Hindi laging ang umaalis ang malakas. Minsan ang manatili ang pinakamahirap na paraan ng pagtulong. Tinitigan siya ni Armando, parang tinamaan ang mga salitang iyon sa pinakaloob. Hindi mo ba iniisip ang sarili mo? Tanong niya. Iniisip ko, pero may mga bagay na mauunawaan mo lang kapag naramdaman mo rin ang sakit ng iba. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang kasama kapag pinakakailangan mo. Simple lang ang hapunan noong gabing iyon. Kanin, gulay, at ang parehong tsaa na laging inihahanda ni Celia bago ito matulog. Kumain silang tahimik, gaya ng dati, ngunit may kakaiba sa pagitan nila. Ang tingin ni Armando ay hindi na tingin ng lalaking sanay mag-utos, kundi ng taong marunong nang magpasalamat. Akala ko noon, parusa ang kalungkutan, pero marahil isa itong babala, bigla niyang sabi. Tumugon si Celia, ipinapakita ng kalungkutan kung sino pa ang may puso. Bahagyang ngumiti si Armando at tumango. At ikaw, Celia, hindi mo kailanman nawala ang iyo. Natapos silang kumain at nagkwentuhan pa sandali. Ikinuwento ni Armando na bumalik siya sa pagsusulat at balak niyang ayusin ang mga alaala niya. Hindi bilang isang aklat, kundi bilang paraan para maunawaan ang sarili niyang kwento. Napagtanto kong ginugol ko ang buhay sa pagtatago ng mga sugat at ngayon sinusubukan kong alalahanin ang lahat. Hinikayat siya ni Celia, sinabing ang pag-alala rin ay isang uri ng paghilom. Paglaon, habang kinukuha niya ang mga pinggan, tinawag siya ni Armando. Celia, wika niya, may kakaibang lambing sa boses. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Lumingon si Celia at marahang sumagot. Hindi ako nanatili dahil sa pasasalamat. Nanatili ako dahil naniniwala akong kayang magbago ang tao. Umiling si Armando, may bahagyang ngiti. Sana magpatuloy akong maging karapat-dapat sa pagkakataong iyon. Tahimik na nagtapos ang gabi. Pinatay ni Celia ang mga ilaw at nagtungo sa kanyang silid, habang si Armando ay nanatili sa terasa, nakatingala sa langit. Inisip niya ang anak, ang ina, at lahat ng kailangang ayusin muli. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakadama siya ng kapayapaan. Alam niyang mahaba pa ang daan tungo sa kapatawaran, ngunit nang mapansin niya ang tasa ng tsaa na nakalimutang tanggalin sa mesa, napagtanto niyang hindi na siya nag-iisa at naunawaan niya na minsan ang muling pagsisimula ay kasing simple lang nang may isang taong piniling manatili. Makaraan ng isang linggo, dahan-dahang bumukas ang gate ng mansyon. Ang tunog ng kotse na humahati sa katahimikan ng kalsada ay nagdala ng presensyang matagal nang hinihintay ni Celia. Sila si Leticia at Mariel. Mabilis siyang lumapit sa pinto, pinunasan ng mga kamay sa apron at binuksan ito na may mahinang ngiti. Maligayang pagdating, sabi niyang nanginginig ang tinig. Sandali silang nag-atubili bago pumasok. Pinagmasdan ni Leticia ang paligid. Napansin kung paano ang dating malamig at walang buhay na tahanan ay tila nagkaroon na ng init. Si Mariel naman ay tumingin sa paligid na may pag-aalinlangan. Parang may mga alaala pa ring nananakit. Dinala sila ni Celia sa sala at mahinahong nagsabi, nandito siya sa bahay. Sa itaas narinig ni Armando ang mga tinig at napatigil sa kalagitnaan ng hagdan. Nanatiling nakatayo, pinagmamasdan sila mula sa malayo, takot na baka panaginip lang ang lahat. Si Mariel ang unang nakakita sa kanya, napatigil walang masabi. Tumingin si Leticia sa anak at nagtagpo ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon makalipas ang napakahabang panahon. Dahan-dahan siyang bumaba, bawat hakbang mabigat, mabilis ang tibok ng puso. Huminto sa harap nila, huminga ng malalim at nagsabing, wala akong karapatang humingi ng anuman, pero kahit ganon, humihingi ako ng tawad. Nasaktan ko kayo at ngayon ko lang lubos na nauunawaan kung gaano ko sinaktan ang mga taong pinakamahal ko. Tumahimik ang buong silid, walang gumalaw. Pagkaraan ng ilang segundo, lumapit si Mariel at niyakap siya ng walang salita. Nabigla si Armando
Sandaling nag-alinlangan ngunit agad siyang yumakap pabalik. Ramdam ang bigat ng mga taong nagdaan na unti-unting naglalaho. Lumapit si Leticia, pinigilan ang luha at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. "Matagal kong hinintay ang araw na ito," sabi niyang nanginginig ang boses. Tiningnan siya ni Armando ng may taus-pusong pasasalamat at sa sandaling iyon tila tuluyan nang natapos ang mahabang panahon ng sakit. Sa mga sumunod na araw, muling nagkaroon ng buhay ang bahay. Ang mga tunog ng usapan na dati wala ay muling bumalot sa mga pasilyo. Ang mga tawa ay unti-unting bumalik sa hapag at maging ang mga maliliit na ingay ng araw-araw ay tila nagdala ng ginhawa. Patuloy pa ring inaalagaan ni Celia ang lahat. Ngunit ngayon ay wala na ang bigat ng pagiging sunod-sunuran. Madalas siyang anyayahan ni Leticia na maupo at makipagkuwentuhan. Tinutulungan siya ni Mariel sa kusina at si Armando na may tinatrato siyang may paggalang at lambing. Ang mansyong matagal nang naging simbolo ng pag-iisa ay unti-unting nagiging isang tahanan. Lubos ng magaling si Armando at napapansin niya ngayon ang mga bagay na dati binabaliwala. Ang kape na laging mainit sa mesa, ang mga bulaklak na pinapalitan sa mga florera, ang malilinis na kumot at ang banayad na amoy ng bahay. Isang araw, nakita niya si Celia habang nag-aalaga ng mga halaman at napahinto siya sandali, pinagmamasdan ito. "Hindi ko kailanman naipahayag ng sapat ang pasasalamat ko," bigla niyang sabi. Tiningnan siya ni Celia, bahagyang nagulat at sumagot, "Hindi mo kailangang magpasalamat, ginawa ko lang kung ano ang tama." Ngunit iginiit niya, "Kailangan kong magpasalamat. Masyado akong nahuli bago ko naunawaan na ang mga taong tunay na tumutulong sa atin ay kadalasan iyong hindi humihingi ng kapalit." Gabi na at tahimik ang buong bahay. Nakapagpahinga na sina Leticia at Mariel. Nasa sala si Armando nakaupo at tinawag si Celia para makipag-usap. "Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung bakit ka nanatili nang umalis ang lahat. Wala ka namang obligasyon sa akin." Ngumiti si Celia at naupo sa upuang nasa tapat niya. "Nanatili ako dahil alam kong hindi ka maayos at dahil ayokong maulit ang pagkakamaling dati ko nang nagawa." Napakunot ang noo ni Armando, interesado. "Anong pagkakamali?" Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Nagkasakit ang tatay ko sa malayong lugar at hindi ko siya napuntahan para alagaan. Nang mabalitaan ko ang pagkamatay niya, may butas na naiwan sa akin na hindi na nawala. Siguro dala ko ang pagkakasalang iyon sa lahat ng taon. Marahil binigyan ako ng tadhana ng pagkakataon na bumawi sa pamamagitan ng pagtulong sa isang taong kailangan din ng pag-aaruga." Tahimik lang si Armando ng ilang sandali, nilalasap ang bawat salita. "Ibig mong sabihin, ako ang naging parusa at kaligtasan mo sa parehong panahon?" Tanong niya na may bahagyang ngiti. "Hindi," sagot ni Celia. "Ikaw ang naging pagkakataon. Minsan, ipinapadala ng Diyos ang ilang tao sa buhay natin, hindi para iligtas tayo, kundi para turuan tayong magmahal muli." Dahan-dahang tumango si Armando, halos puno ng luha ang mga mata. "At itinuro mo iyon sa akin." Lumipas ang panahon at unti-unting bumalik ang kaayusan. Si Mariel, dahan-dahang mas tumatagal sa bahay hanggang sa tuluyan na siyang manatili roon. Madalas namang dumalaw si Leticia. Dala-dala ang mga lumang resipe at mga kwento ng kabataan. Si Celia ay patuloy pa ring nagtatrabaho, ngunit ngayon ay itinuturing na siyang bahagi ng pamilya. Wala nang mga pader, wala nang mga utos, tanging pagdamay at samahan na lang. Si Armando na nabago ng karanasang iyon ay nagpasiyang magtatag ng isang pundasyon para sa mga may sakit at nag-iisang tao. Nang sabihin niya kay Celia ang ideya, idinugtong niyang gusto niyang ipangalan ito sa ama ni Celia. Siya ang dahilan kung bakit ka narito. Makatarungang siya rin ang maging dahilan ng mga bagong simula. Pinilit ni Celia na itago ang emosyon, ngunit tumulo ang luha. Ay pagmamalaki niya na may mabuting bagay na isinilang mula sa sakit na iyon. Lumipas ang mga buwan na may katahimikan at kapayapaan. Ang bahay na dating nag-uumapaw sa kalungkutan ay ngayon puno ng bisita, tawanan at tunog ng normal na pamumuhay. Namumulaklak ang hardin at tila mas magaan ang hangin. Isang maaraw na linggo, nagtipon silang lahat para sa tanghalian sa bakuran. Puno ang mesa at umupo si Celia sa tabi ni Leticia na sabik na pinagsisilbihan ng anak.
Nagtatawanan sina Mariel at Armando sa mga lumang kwento. At habang pinagmamasdan ni Armando ang lahat, dama niya ang uri ng kapayapaang matagal na niyang nakalimutan. Sa pagitan ng mga kwentuhan, tiningnan niya si Celia at sinabi, "Kung hindi dahil sa iyo, wala sana ito. Mananatili sana akong parehong tao, nakakulong sa sarili kong pagmamataas." Umiling si Celia na may ngiti. "Ginawa ko lang ang gagawin ng sinumang may puso." Umiling si Armando, mapilit. "Hindi, Celia. Karamihan ay aalis na sana." Tumugon siya ng mahinahon. "May mga taong natututo lang pahalagahan ang pag-ibig kapag nawala na ang lahat. Ikaw, sinuwerte kang binigyan ng pangalawang pagkakataon. Sandaling natahimik ang hardin. Hinahaplos ng hangin ang mga dahon at kumikislap sa araw ang mga pinggan sa mesa. Tinitigan ni Armando ang paligid, ang ina, ang anak at ang babaeng ibinalik sa kanya ang kanyang pagkatao, at napagtanto niyang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala na siyang hinahanap pa. Tumayo si Celia upang ligpitin ang mga plato, ngunit hinawakan ni Armando ang kanyang kamay at mahinang sinabi, "Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig." Ngumiti siya at sumagot, "Ang pag-ibig ay hindi itinuturo, Armando, ipinapakita lang." At sa sandaling iyon, sa gitna ng simpleng tanghalian, na palibutan ng mga taong mahalaga, naunawaan niya na ang muling pagsisimula ay hindi pagbura ng nakaraan, kundi ang pagbuo ng mas mabuting bagay mula rito. Nagpatuloy ang tanghalian na puno ng tawanan at mga lumang kwento, at ang tunog ng bagong buhay ay humalo sa pagaspas ng mga dahon ng hardin. Si Armando ay sa wakas na sa tahanan, at ngayon hindi na siya nag-iisa. "Maraming salamat sa pag-abot mo hanggang dito. Inihanda namin ang isa pang espesyal na kwento para sa iyo, na lumalabas ngayon mismo sa iyong screen. Pindutin mo lang para mapanood." Sa mundong puno ng tahimik na pagdurusa, pinili mong makinig hanggang wakas. Kung nadama mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Nakakatulong iyon para maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga tunay na salaysay na karapat-dapat marinig. Ikomento kung saan ka nanonood. At kung maaari, ibahagi mo rin. Maaring maliit lang ito, ngunit ang pagkalat ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagkalat ng pag-asa.